Hello everyone! Welcome back to Anoboy's Vlog. So for today's video, tayo na naman magbabiyahe papunta sa Goa. At ako'y magbabiyahe ng umaga at 12 hours ang ating lalakbayin. Kaya naman panoorin nyo ang video na ito. So, nandito na nga tayo sa Tirol Station at naglalakbay na ang ating tren. At ako'y papunta nga ng Goa diyan dahil ako'y may aatinan na conference na naman at imi-meet up ko ang ating mga Filipina friends. Kaya naman, ako'y nag-iisa lang. Alam niyo naman ako'y sanay na magbiyahe dito sa India kahit ako'y mag-isa lang. At syempre, sa 12 hours nating pagbabiyahe, tayo'y matutulog lang or magsa-sightseeing lang dito sa tren na to kasi matagal-tagal. Anyway, ano naman to 1 o'clock na ako nagbiyahe at darating ako sa Goa ng 1 o'clock din ng morning. Kaya eto na, nandito na tayo sa Goa train station. Actually, eto na siya at magta-transfer pa ako sa isang train. So habang maghihintay ako, nandito ako sa executive lounge dito sa Goa train station dito sa Madgaon. Kasi nga, yung next train ko papunta ng Vasco da Gama ay another 1 hour pa. So, nagdito muna ako sa executive lounge. Magkano lang ba ang executive? 120 per hour lang ang dito sa executive lounge kasi sobrang dami ng tao sa labas. At eto na nga, nandito na tayo. Papunta na tayo sa Vasco da Gama. At ayan na, eto na ako. Dito na ako sa Goa. Ang Goa is parang Pilipinas. Yes, Pilipinas or parang Kerala din. Madaming puno ng niyog. Kaya hindi naman bago na rin sa ako. At eto kasama ko na pala ton si Sam at saka yung kanyang anak dahil naglalakbay na tayo, nililibot ako ni Sam at saka ng kanyang anak dito sa Vasco da Gama sa area nila sa Chikalim kasi may pupuntahan tayong restaurant dyan na Filipino restaurant. At eto na nga kami, ayan, nakaride kami ng scooter, si Sam yung nasa scooter at yung anak niya si Dylan. Kaya naman, yan, ang sarap-sarap mag-ride dito sa Goa. Kaya naman nalilibot natin, di ba? Maganda rin yung kanya mga highway. Doon tayo sa kanina na puro mga puno ng mga niyog, di ba? So, nandito na tayo sa pinaka-main highway ng Chikalim. So, ayan. Siyempre, patuloy pa tayo naglalakbay dito sa Goa dahil nga first day ko. So, siyempre, libot-libot muna tayo. At yun nga, pupunta kami sa isang Filipino restaurant dahil doon kami maglalunch. So, ito na siya, ang Filipino restaurant. Authentic Goan at saka Filipino restaurant. So, yan si Ate Nena. At ayan, hindi ko na nakuhanan yung aming pagkain dyan dahil nga excited lang kumain. At syempre, after natin kumain doon sa restaurant ni Ate Nena, bumalik na kami papunta doon sa bahay ni Sam at ito yung Goa International Airport. Kaya naman, ayan, maglalakbay ulit tayo. Actually, ang Goa is parang province, parang ano to, itong area nila Sam is parang Kochi. Ganun ang nafe-feel ko. So, ayan, ito ang kinabukasan, nag-breakfast na kami at actually dumating na sila Sam dyan, sila Ate LV, si Charmaine para sa pag-attend ng mga conference. At eto may hotdog nga, merong Filipino food. At yan, nag-aayos na kami papunta dun sa conference. Actually, hindi ko napapakita sa inyo dyan yung conference kasi mahaba-haba yan at hindi na rin ako nakapag-video ng time na yon dahil nga medyo na busy na kami. So, ayan na ang ating mga kasama dun sa conference na yon. At ito yung kinabukasan na meron kami dyang meeting. I-meet up namin ang aming mentor dyan sa Temptations Restaurant. At napakasarap din ng mga coffee dyan. At ang dami nila mga varieties ng mga tinapay. Mag-video-video pa siya. Dali, pasok. Meron pa naman. Ako pa kumawak ng kamay. Si Laylin pala nandito. Oo, Pilipinas.
O diba, ang ganda ng ambience nitong coffee shop na to. So, nandun yung mga display nila ng mga tinapay, yung mga cakes. At dito naman sa second floor ay pwede nating matanaw yung nandun sa labas. Kaya maganda yung kain. So, ito na nga pala, third day natin, nagpaluto kami ng tinola kay Ate Nena, yung restaurant na unang day na pinuntahan natin. So, habang naghihintay kami, nagpunta naman kami kay Bessie, isa sa mga Filipino dito din sa Goa at may restaurant din siya. At eto, naghalo-halo kami, diba? Bihira lang tayo makatikim ng halo-halo. Yan ang isa sa specialty ng kanyang restaurant din. So, dalawa ang restaurant dito sa area na sa Bogmalo Beach area. O, diba? Ayan ang halo-halo. Matakam kayo sa halo-halo. Halo-halo is parang faluda siya, pero it has leche plan and some sweets. Yan. So, nagpicture-picture rin tayo at nag-burger din pala kami. So, after namin magpunta dun sa halo-halo, eto na, luto na ang ating tinolang manok. Authentic Filipino tinola talaga. Walang kaanghang at may malunggay at papaya. O, diba? So, ayan, tikman na natin at kumain na tayo kasi ako nagugutom na, diba? Ayan, sarap ng higop ng sabaw na, mainit na sabaw. O, diba? Grabe, tinola siya. No? So yun, after namin kumain ng lunch, nagpunta na kami dito sa Bogmalo Beach. Napakalapit lang nitong beach area na to dun sa dalawang restaurant ng Filipina. So, ayan, makikita nyo. Mga picture na lang ilalagay ko dito, yung mga picture namin. Huwag na mag-video. So, ayan yung mga kasama natin. Nagpunta tayo sa Bogmalo, diba? Ang ganda ng beach na to. Ang ganda ng Goa, honestly. So, hindi pa rin tapos ang ating pagsasaya at kinagabihan. Dito naman kami sa isang restaurant din ng isang Filipina. Nagpunta naman kami sa Panjim, sa northern part na. At syempre, kumanta tayo dyan ng video okay. Hindi mauubos or hindi mawawala ang video okay pag nag-Filipino gathering. Yan pala si Giselle at ang asawa niya, yung naka-black, ang may-ari ng restaurant na to. So, that's the following day at tatapos na ang ating pagsasaya papunta ng Goa. At thank you so much for watching, guys. God bless. Stay safe. Bye!